Gusto mo ba yon? Bay, gusto ko yon. Magandang umaga ka mga ka-JJ. So ngayon pong oras ay alas 2:30 po ng madaling araw. Ayan. So last day po ng aming duty ngayong araw or gabi. So ayun, so apat lang po na gabi lang po yung araw, duty namin sa isang linggo. Ayan, pag tuwing night shift kami. So apat na gabi lang. Ayun. So yun mga ka-GG, so mahaba na rin yung ating stay dito sa South Korea. So mabot na po tayo ng mahigit 3 taon. So mag-4 na taon ako dito sa South Korea. At saka bihira lang ako mag-upload dito sa ating YouTube channel. So ayun, pag-usapan natin guys, kung paano nga ba ako nakarating dito sa South Korea since nagsimula po akong mag-apply dito papuntang South Korea. Ano ba yung mga pinagdaanan ko bago ako makarating dito sa South Korea? So yan. Una guys, konting background lang po tayo. So isa po akong computer technician. Ako po ay nangungumpuni ng mga printers, laptop, desktop. Simula 2008 hanggang napunta ako dito sa South Korea noong 2022. So yun. Una ko pong naging hakbang upang makarating dito sa South Korea. Nag-aral ako ng Korean language noong 2017. And then, nag-apply po ako ng 1 taon or malapit 1 taon bago po maka-exam dito sa South Korea. Ito po sa EPS TOPIK exam. Ayun. So, una kong pag-aaral ay noong 2017, June. And then, 1 month lang po yun. So, naging, yung 1 month ay, sa totoo lang, hindi po sapat yan para makapag-exam na agad ng IPS TOPIK exam. So, yan. Pagkatapos ng 1 month, nagsitin-sitin ako. Minsan, di na ako bumabalik doon sa school. Sa bahay na lang po ako nagre-review. So, dumating po yung exam noong March 2018. Ayun. So, bago po mag-exam, meron po yung registration. So, pinalad po ako na makapag-register at nakapasok sa registration and then nakapag-exam. So, nag-exam ako guys, I think is April 22 or 23 noong 2018. So, yan po yung KLT 15 na tinatawag na APS TOPIK exam KLT 15 po. So, pinili ko po ay sa Cebu. Doon po ako nag-exam sa Southwestern University. So, matapos ang exam guys, hindi po ako pinalad. Lumabas yung result, hindi ako pinalad na makapasa sa APS TOPIK exam KLT 15. Ayun, noong 2018. So, yun. Ika nga, pag madapa, babangon tayo, di ba? Yan naman talaga ang tama. Pag madapa ka, bangon ka. So, bumangon po ako. Kapag intayin po ako ng 1 taon naman bago po yung registration. So, yun, 2019, nakapag-register ako and then pinalad din ako. Nakapasok ako sa registration and then nakabayad and then nagkaroon ako ng schedule sa exam. So, ayun, nag-exam ako noong March 2019 or April, hindi ko matandaan guys, basta ganun-ganun lang yung buwan na yun. Nag-exam ako, KLT 16 yun, 2019 yun na taon. So, lumabas din ang exam guys, patapos ang exam after 2 weeks, kasi yung PBT kasi yung exam namin, malalaman pa is mga 2 to 3 weeks, ganun, or 1 month, ganun, depende po sa pag-check nila sa papel. So, lumabas yung resulta guys at hindi po tayo ulit pinalad sa pangalawang exam natin sa IPS TOPIK exam. So yun guys, wala tayong magawa kundi tanggapin ang pagkadapa ulit na pangalawang dapa. Ayun, nagantay na naman ako guys 1 taon kasi 1 taon lang guys sa isang beses lang sa 1 taon po magpagbigay ng exam ang DMW or ang POEE or ang HRD Korea, 1 beses lang sa 1 taon nun.
So, nagantay ako ng isang taon at nag-register ako noong 2020 February. And then, pinili ko na guys yung CBT. Hindi na ako nag-PBT kasi noong last previous exam ko, nung pangalawang exam ko ay nadala na ako nun. Kasi nagloko nga yung mga speaker nun. Kaya nasabi ko sa sarili ko na mag-exam ako next year. Kung sakali man lang makapasok ako, piliin ko po ay CBT. So, yun. Pinili ko guys yung CBT. And then, nauna yung PBT kasi nauna yung PBT mag-exam. So, nakapag-exam po ang unang batch, yung PBT. Kasi yung PBT, marami yung schedule guys. Merong Cebu, merong Baguio, ganon. Kami kasi malapit kami sa Cebu kasi Visayas ako. So, Negros ako. So, sa Cebu kami pumupunta, medyo malapit sa amin. So, yun. Nag-exam sila kasi nakaschedule na yung PBT. Yan. Matapos ang exam nila guys, I think is February yun. February o March. Mga ganun. And then, kami na sana yun mag-schedule ng exam. So, anong nangyari guys? Nagkaroon ng pandemic. So, nag-lockdown. Nag-lockdown yung tapos wala nang deployment yung EPS Korea kasi nga lockdown nun. So, nasabi ko sa sarili ko guys, parang wala na pag-asa yung pag-Korea ko. Parang wala na rin ako pag-asa. Pero, hindi pa rin ako tumigil. So, ayun. So, lumipas ang mga ilang buwan. 2020, lumipas ang 2020. Wala pang balita sa exam. Wala ring deployment sa EPS topic exam. Sa mga paparating dito sa South Korea. Kasi nga, hindi pa normal yung pandemic. So, dumating yung pagkakataon ng 2021. Doon na nagkaroon ng schedule ng exam. So, bago yon balikan natin yung pandemic. So, pandemic time guys, pagkatapos ng lockdown, ang nangyari noon, kung natatandaan nyo, hindi pa ka pwedeng lumabas sa bahay, ganon. Tapos nung nagkaroon na ng mga pass noon, ano yung QR pass para makapagpunta ka sa ibang lugar, kailangan mo noon. Diba? Naalala nyo yun? So nagkaroon na ng mga tao, nagkaroon ng hilig doon sa mga bukid pumupunta. So ako rin, kasi nga mahilig ako sa motor, so nag-ride ako doon sa amin, sa Negros, doon sa DSB. Pinakauna talaga ko guys na pinupuntahan yung DSB. So ayun, dahil na nauso yung rides, so yun, gumawa ako ng page. Ito yung GG Lico. And then, nasunod yung YouTube channel ko, gumawa rin ako. And then, yung mga content ko noon is mamimitik ako ng mga riders. Ayun. So, naging busy ako guys every weekend. Kahit saan ako mapunta, ikot-ikot ko yung mga spot sa Negros. Punta ako ng Silay Lantawan, punta ako ng Granada, doon sa nagbabike ng mga maraming nagbabike, papuntang Alangilan. Punta ako doon, pinipicturan ko sila. Pati mga riders, ganun. Saan ako pumunta? Silay Balaring, punta ng Bantayan Bago, La Carlota, yung doon sa may train, namimitik kami doon. Century Train, naging isa kong parang tahanan ko na every weekend doon. Every week na kami doon, natambay. And then, doon sa may Panorama, La Castellana, yan, naikot-ikot namin yan. Kasama yung mga tropa ko. So, shout out sa mga tropa ko dyan na kasama ko dati and then sa mga kasabayan ko ng maniniyot. Kasi nga, isa akong maniniyot hanggang na-develop yung mga content ko. Gumawa rin ako ng mga videos hanggang nagkaroon ako ng drone. Yung nakuha na drone ko, budget mail drone. O, diba? Nagkaroon ako ng DSLR. Yan. Kasi nga, ginagamitan ko ng Pitek. So, yun. So, balikan natin yung exam. So, nagka-schedule na yung exam guys. It's November 5. Naglabas ng announcement yung POA na kung sino yung mag-i-exam na ngayong buwan. So, yun ako. Natapat ako guys sa
November 24. So, akalain mo, November 5 ako nag-exam, nag-announce, tapos November 24 yung exam mo. Parang naliig ako nun. 2 linggo lang. So, ang ginawa ko nun guys, hindi na ako gumala. Hindi na rin ako nagre-repair kasi yung trabaho ko nga guys ay isa computer technician. Nangumpuni ako ng mga printers, lalo na po sa nung pandemic na yon. Doon sa amin, ako yung tinatawag ng mga teachers sa mga school, naikot ako. Printer, laptop, desktop yung ginagawa ko. Kung sa kasagsagan ng pandemic, printer talaga yung grabe yung repair ko nun. So, shout out dyan sa mga teachers, ng mga customer ko. Hanggang ngayon, yung iba, naghahanap pa rin sa akin. Nandito na ako sa South Korea. Ilang taon na, kung kailan daw ako uwi. So, darating din ang time, guys. Mga ma'am, sir, darating din ang time na uwi din ako ng Pilipinas. At, ayun na, sana magkaroon tayo ng kunting kapital para meron tayong munting shop na ating tatambayan soon. At doon na tayo magre-repair. Excuse me. So, yun. Nag-exam na guys, schedule ng exam, tumigil na ako doon sa pagra-ride, tumigil na rin ako magre-repair. Nag-focus talaga ako kasi nga, decidido ako mag-exam. Sabi ng asawa ko, mag-exam ka, hindi ka preparado, wala kang review-review, panay ka gala. Mag-exam ako. So yun, nangutang ako guys sa pamasahe. Shoutout din sa mga relatives ko na nagpapautang sa akin. Grabe yung, guys, grabe yung determination para lang makuha ang TPS topic exam na nung pandemic na time. So yun, bumiyahe ako guys ng Manila, I think is November 22. Nagbiyahe ako. Shoutout din sa tita ko dyan. Tita ko dyan sa QC, doon ako tumuloy sa kanya. And then, November 22 po, dumating yung exam guys. Ayun na. Doon na tayo, grabe yung kaba ko nun guys. Kasi nga, umutang pa tayo ng pamasahe. So, ang inihingi ko talaga guys, yung may pasa ko lang yung exam. Kasi nga yung passing score is 20 and then yung 40 items yung exam. Sa 20 sa reading, 20 sa listening. So yun guys, yung hiningi ko 100 or 20 ay yun naman ang binigay ni God sa akin. So pumasa ako by passing score. 20 yung score ko. As in 100 talaga guys. Lumabas doon sa screen 100. So grabe yung doon na parang alam mo ba yung emotion mo guys na luha ka, na hindi mo maintindihan yung sarili mo. After nun, undergo agad yun ng skill test. Yung skill test namin guys is pinaka-simplified talaga skill test. Kikiluhin ka lang. Kuhaan mo yung height mo, weight, saka yung ishihara. Yun lang tatlo lang yung task na gagawin namin. So yun, umuwi ako ng Negros and then nagantay ako ng result. So, nahati po yun yung CBT, PLT 17. So, naging CBT 1 ako kasi nga mayroong daw ata yung problema yung director dati ng Korean. Parang na-expire yung visa ata, hindi ko mapaliwanag. Basta mayroong problema yun. Tapos naglabas sila ng unang batch na nag-exam na noong November hanggang December. Andun, nasama ako doon. Lumabas yung result. Ayun na guys, nakita ko yung result ay pasado ako. So yun, after nun, hindi pa ako nagpa-medical. Inantay ko muna, mag-exercise ako. And then, nag-medical na ako is March. Tanang ko guys, March 1 ako nagpa-medical dyan sa Bacolod. Hindi ko lang pangalanan yung clinic. Lahat po ay tinitingnan sa akin, pinapatuwad, gano'n lahat. So, ang naging problema ko guys sa medical ay ang mataas yung cholesterol ko. Pabalik-balik ako guys sa clinic. 4 na beses akong nag-test sa aking cholesterol. Mataas daw, tapos nag-take ako ng mga gamot, tapos kumakain ako sa mga healthy, mga gulay, gano'n. Kailangan talaga guys healthy ka guys. Yan. Sa lahat po ng mga species aspirant, kailangan healthy tayo. So, yung medication ko, abot ako ng 1 month mahigit. March 1 ako nagsimula. Nakuha ko na yung medical ko ay, tandaan ko talaga guys, April 21. Tapos, April 21 nakuha ko na yung result ko. Pabalik-balik ako doon sa kuan. Every 2 weeks ako nung balik doon sa clinic para makapag test ulit.
Tapos bayad na naman. Ayan. So yun, nakuha ko yung result ko guys ay April 21 na. And after nun, kinagabihan, nagpasa agad ako. I think is alas 8 ng gabi, nagpasa ako. Kasi nga, nagkuhan ako gumamadali para makaabot ng selection ng May. Kasi April, May, first week of May yung selection. So yun na. So nagpasa ako via email. And then, sa awa din ng Panginoon, ay kinabukasan nagkaroon ako ng data. So after 1 week, nagkaroon ako ng approval. And then, ayun na, ready na ako sa selection. Kasi nga, kailangan ng may approval para masama ka sa selection. Ayun. So, first selection guys, nasama ako May. So, yun. Na-hired ako May 10, 2022. So, after 6 months, kasi November ako na nakapasa, next year, May 2022, ay nagkaroon ako ng employer. At ito yung pinakauna kong company. Ito pa rin yung company ko ngayon. Mag-4 na taon ako dito. And then, tapos nun, so nagantay ako, training, and then may mga process pa. Yun, nagpasa ulit. So, tapos ng training guys, akala ko makakalipad na ako. So, nagkaroon ako ng TED or tentative noong September 19. So, birthday ko pa nun. So, alam nyo na yung birthday ko ha. September 19 yung una kong TED. So, nagkaroon ng problema guys kasi pagdating ng finalist, imbis na lilipad na ako, hindi ako nasama sa finalist. Ang nakalagay doon ay company problem. So, wala akong magawa. Nangantay na naman ako ng isang buwan. Nagkaroon ako ulit ng TED noong October. Delayed ulit. So, grabe na yung halo-halo na yung mission ko doon guys. Dami na nagtatanong. Akala ko, flight mo na. Akala ko, pupunta ka na ng Korea. Ano sa akin. Grabe. So yun, nagkaroon ulit ako ng TED noong November. So yun na. Yun ang time guys na nakalipad na ako papunta dito sa South Korea. Diba? So, grabe. Grabe yung sakripisyo ko nung bago ako makarating dito sa South Korea. Ngayon, parating dito sa South Korea, ito na. Mag-4 na taon ako dito sa South Korea. And then, papatapos na rin yung kontrata ko. By next year, 2027, September ay mag-end na ako. Ayun. So yun guys. Medyo. Minjon? Meron bang advertise yung name. So yun guys, patapos na yung kontrata ko. By September 2027, pauwi na ako ng Pilipinas. So ayun, sa lahat ng mga nagtatanong kung paano ba tamang proseso na gano'n, nilagay ko lang dito sa tamang proseso sa link at saka yung kung paano ba mag-apply dito sa South Korea. So yan, maraming pong salamat sa panonood guys. Sa katanggang dito lang po ang ating video. Gusto mo ba yun? Abay, gusto ko yun. Annyeong.